Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pagbati mula sa inyong kapatid, kaibigan, Brother Yeng. Kaninang umaga ay hindi na po ako nakapag-record ng ating pong video sa ating devotional gawa na kami po ay nagbiyahe pa ng may kalayuan para po mag-attend ng programa ng mga kabataan Global Youth Day doon po sa lugar ng partido, dito po sa lugar ng Tigaon. At mamaya o bukas ay upload ko po yung aming pong maging mga kunting updates, kuhaan ng mga photos at mga videos ng ating pong paglilingkod po doon kasama ng mga kabataan ng buong Camarines Sur. At ngayong gabi mga kapatid, hayaan po ninyo na patuloy pa rin po nating dalhin sa inyo pong mga tahanan at sa inyo pong mga lugar ang ating pong devotional sa araw po na ito. Ang pamagat mga kapatid, mga kaibigan, ay 3 Hebrews display the power of God. At ang ating Bible verse ay mababasa natin sa aklat ng Daniel chapter 3 verse 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ito ordinaryo para kay King Nebuchadnezzar na to proclaim yung kanya pong pagkilala sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, ni Daniel. Sapagkat si King Nebuchadnezzar mga kapatid ay isang paganong hari. Hindi po siya kumikilala, hindi po siya naglilingkod sa tunay na Diyos na siyang pinaglilingkuran ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego na siyang pinaglilingkuran din po natin ngayon. Yan, may ilang punto na ating pong dadalhin ngayon sa ating pong devotional. Number 1, ang Diyos ay tatayo para sa atin. Kapag tayo naninindigan sa ating pananampalataya, sa trabaho, naninindigan ka na hindi ka papasok tuwing araw ng Sabado, ang Diyos ay tatayo para sa iyo. Sa paaralan, naninindigan ka na hindi ka papasok sa araw ng Sabado sapagkat kinikilala mo na ang araw ng Sabat ay banal sa ating buhay ng Diyos. Maninindigan ka sa Diyos, tatayo ang Diyos para sa iyo. Sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga barkada, pagka minsan yayayain ka kapatid, kaibigan ko, na tikman ito, inumin ito, wala namang nakakakitang kapatid o hindi ka naman nakikita ng pastor. Alam nyo kapatid, kapag ikay manindigan para sa Diyos, tatayo ang Diyos para sa iyo. Ang ating pong Diyos ay palaging nakahanda upang tumayo para sa atin. At hindi po niya ikinahihiya na tawagin tayong kanyang mga kapatid. Tatayo po siya sa atin mga kapatid, mga kaibigan, bilang ating tagapagtanggol, bilang Diyos po natin. At kapag ang ating pong Diyos ay tumayo na, marami pong instance sa Bible na kung saan pag tumayo na po si Miguel, pag tumayo po ang ating Panginoong Diyos, alam niyo mga kapatid, something very important ang ginagawa po niya. Something very significant ang ginagawa ng ating pong buhay na Diyos. At ito ang sinasabi sa atin sa ating devotional na ito. Kapag manindigan ka kapatid sa ating pong Panginoon, kaibigan ko, manindigan ka sa pananampalataya mo sa Diyos, tatayo ang Diyos para sa iyo. Maninindigan siya para sa iyo. Something na hindi mo ine-expect will happen dahil ikaw ay nanindigan sa ating buhay na Diyos. Number 2, magpakalakas ka sapagkat kasama mo ang Diyos. Si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, katulad po natin, same lang ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Same lang yung kapangyarihan at kakayanan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang tingin sa atin ng Diyos ay hindi mas mababa sa ating pong mga kapatid, mga kaibigan na ito. Sapagkat ang lakas o yung tatag ng kanilang pananampalataya ay hindi nanggagaling sa kanila mismo, kung hindi ito po'y nanggagaling sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran, sa kanilang masidhing pakikipagrelasyon sa Diyos. At ito po'y hindi imposibleng mangyari po sa atin mga kapatid, sapagkat yung pong kapangyarihan, yung paninindigan, yung tulong ng Diyos na ibinigay kay Shadrach, Meshach at Abednego, ang siya ding tulong na ino-offer ng Diyos para po sa atin. Ang kaibahan lang po siguro natin mga kapatid sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan na ito na sina Shadrach, Meshach at Abednego, tayo po mga kapatid ay madalas duwag. Duwag tayo manindigan sa pananampalataya kahit nakikita na natin mga kapatid na ito yung tamang pagsamba, ito yung tamang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi natin maitayo, hindi na yung makapagdesisyon na sumunod sa Diyos sapagkat tayo ay duwag. Sapagkat iniisip natin mga kapatid, marahil ano na lamang sasabihin ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga kaibigan, ano na lamang ang mangyayari sa akin kapag malaman nila na ako ay ganito na ang pananampalataya. Alam niyo kapatid, kaibigan ko, ang ating pong devotional nagpapaalala sa atin, huwag kang maging duwag.
Maging matapang ka, magpakalakas ka sa Diyos dahil siya ay kasama mo. Hindi mo haharapin ang suliranin, ang iyong mga problema sa pananampalataya o personal na buhay man na mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan. Maaasahan mo yan, kapatid ko. Pangatlo, asahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo ay maglilingkod sa Diyos, kapag tayo ay maninindigan para sa Diyos, asahan mo, kapatid, na ang kapangyarihan ng Diyos ay maaasahan mo kahit saan ka po. Maaasahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ito ang kanyang pangako. Sa lahat ng tumatayo para sa Kanya, sa lahat ng pumapanig sa Kanya, sa lahat ng naninindigan para sa Kanya, sa lahat ng hindi nahihiyang ipakilala sa sanlibutan, ipakilala sa maraming tao na ang Diyos ang siyang Kanyang pinaglilingkuran, ang ating pong Diyos ay hindi mag-aatubiling magpakita ng Kanyang kapangyarihan sa atin. Kapatid, kaibigan ko, ang ating pong devotional ay nagdadala sa atin na regardless kung ano ang iyong pinagdadaanan, ano yung kinakaharap mo ngayon, piliin mo pa rin na manindigan sa Diyos. Regardless kung gaano ngayon kahigpit ang pagsubok sa iyong pananampalataya, manghawak ka sa ating pong Diyos, tumindig ka pa rin sa ating pong Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, rain or shine, tumindig ka sa Diyos. In and out, tumindig ka sa Diyos. May pagkain o wala, tindig tayo sa Diyos. Ito po yung dinadala sa atin ng ating devotional. Kilalanin natin ang ating pong Diyos na siyang ating tagapagligtas. At sa ating pong pagkilala, manatili tayong nakatayo sa Kanya. At palagi sa ating pong mga pagsasalita, pagkilos, pagpapanukala, mga kapatid, pagdadala ng ating pong buhay, makikita, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay na bumago sa atin. Kapatid, kaibigan ko, tiwalaan mo siya. Tiwalaan mo siya. Manindigan ka para sa Kanya. Nais mo, kapatid ko, na manindigan sa Diyos, magkaroon ng lakas at courage, manindigan para sa Kanya, magpatuloy para sa Kanya, ipagmalaking ikaw ay tagasunod niya, tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya. Manalangin tayo. Mapagpala namin Diyos, mahabagin naming Ama. Kami po ay lumalapit sa inyo upang patuloy na hingin na kami inyong pakalakasin, patatagin sa aming pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.